Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin nito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang kapisahan ng isang Santo Papa, si San Pio ika-10 o Saint Pius X, kung saan ay malaking bahagi ng ating pong liturhiya ang kanya pong ipinatupad upang ito ay higit na maunawaan ng mga tao. Dahil noon talagang ang pagdiriwang ay sa Latin at hindi ito naintindihan. Yung mga panahon na nakatalikod pa ang pari at ang mga tao ay kanya-kanyang ginagawa. Kaya alam niyo yung nasanay po ang mga Pilipino na habang nagmimisa, nagro-rosaryo, nagnonobina, kasi nga wala silang nauunawaan noon. Kaya yung active participation ng mga tao ay isa sa mga bagay na kanyang itinuro o iminulat. Kaya meron na tayo ngayong ganitong pagdiriwang ng misa. Nawa sa tulong ng Santo Papang si San Pio X ay atin pong maunawaan ang aral at turo na binibigay sa atin ngayong araw na ito sa tanong na ano ang pinakamahalagang utos. At ang nagtanong ng tanong na ito ay isang dalubhasa sa kautusan. Pag sinabing dalubhasa, matalino, maalam, maraming alam. Kaya minsan, delikado din po sa isang tao ang masyadong maraming nalalaman. Sinasabi nga natin, pag masyadong maraming alam, itumba na yan. Isumbong na yan kasi totoo naman, hindi nakakatulong at hindi nakakabuti sa atin yung paghahangad natin na hindi lang paghahangad, kundi yung ipinagyayabang natin na marami tayong alam. At habang ginagawa natin yan, mas lalo naman tayong nagmumukhang walang alam. Wala lang, kasi gusto lang natin talagang patunayan yung tunay na karunungan, yun ang hindi natin nalalaman. Kaya, baliwala lahat ng mga titles na mayroon tayo. So, mahaba na yung kasunod sa pangalan natin, lahat na lang ng letra gusto natin ilagay, pati pangalandakan, at nagtatampo ang isang tao kapag hindi nababanggit. Dapat pag ipinakilala ka, dapat lahat ng achievements mo, lahat ng awards mo, kahit nga certificate of attendance, kailangan na nandiyan dyan. Di ba? Parang too much naman para sa isang tao. Kaya ngayon, ano ba ang pinakamahalaga? Pag-ibig.
sa kabuuan at sa lahat-lahat ng utos ng batas na mayroon tayo sa mundong ito, ang sinasabi lang sa atin ni Kristo, dahil nga ang Diyos ay pag-ibig, kaya umiiral tayo dapat sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, una at higit sa lahat, at pag-ibig sa kapwa. Parang pag sinasabi natin ito, parang madali lang, pero nauunawaan ba talaga natin ang ibig sabihin ng pagsunod sa napakalaga o pinakamahalagang utos na ito, ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Nagagawa ba natin ito? Kasi kung nagagawa natin ito, wala itong mga issues na mayroon tayo sa paligid o sa nangyayari sa lipunan natin. Kasi nga, yung katotohanan, mahal ba talaga natin ang Diyos? Mahal ba talaga natin ang ating kapwa? Saan ba talaga yung pag-ibig natin? Kasi kung may pag-ibig, may pagkakaisa, may pagtutulungan, may kapayapaan. Pero lagi nga kasing nawawala ang pag-ibig. At ano ang mas nangyayari? Pag-ibig sa pera, pag-ibig sa kayamanan, sa posisyon, sa kasikatan, yan ang mahal natin. Kaya pag-isipan din natin niya kapag ipinapahayag natin na mahal ko ang Diyos, mahal ko ang aking kapwa, talaga ba? O may iba pa? Meron ako narinig na isang post, sabi, hindi naman talaga kahirapan ang problema. No? Hindi kahirapan. Ang problema natin ay yung pag-ibig sa pera. Napapansin niyo po ba minsan mas maganda o mas maayos ang relasyon ninyo kahit mahirap? Kahit walang pera. Pero kapag dumami ang pera, kapag mas minamahal natin ang pera, doon tayo nagkakawatak-watak. Kaya nga, sa nangyayaring issue sa atin, ilang milyon ang pinag-uusapan lagi. Diba ito ang sumira at sumisira sa mga relasyon? Ito nga din ang sumira sa unit team, pera. Sinong sumisira sa relasyon, sa mga organization? Pera. Pag pumasok ang pera, sira ang organisasyon. Pag pumasok ang usapin ng pera sa simbahan, sira ang simbahan. So sa kahit anong bagay, hindi kahirapan ang sumisira sa atin, kundi yung kawalan ng pag-ibig. At kailangan natin tukuyin, nasaan ang ating puso? Nasaan ang ating pag-ibig? Unawa, sa araw na ito, mas maunawaan natin at paglaanan natin ng panahon. Yung hindi pwedeng mababaw lang na pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, kailangan natin at sikapin natin maisagawa at maisabuhay ito. Amen.